Magandang araw muli, mga kapitek. Narito na naman tayo sa isang video na kung saan ay ipiprepara kayo para sa inyong darating na Principal's Test Exam. Ang ating video ngayong araw ay session number 10 na po. Ibig sabihin, kung ngayon ka pa lang nakakita ng aming video, pwede mong i-explore ang ating channel, ang aming channel, at i-check po lahat ng ating mga sessions na na-upload na para nang sa ganon ay updated ka sa lahat po ng ating mga relevant videos. So ngayong araw, ang video na to, ang session number 10, ay pag-uusapan po natin ang salient provisions of RA 9184 or ang tinatawag natin na Government Procurement Act. Ang IRR na ipapakita natin sa video na ito ay updated as of July 3, 2023. Pero dahil mahaba ang diskusyon ng RA 9184, ay hahatiin po natin sa iba't ibang mga parts ang discussion na ito para nang sa ganon, maintindihan nating mabuti ang kanyang mga salient provisions. Tandaan po natin mga kapitek na ang RA 9184 ay dito siya papasok sa domain number 2, Management of School Resources. Ayan, okay? So muli, kami ay nagpapasalamat sa inyong lahat dahil umabot kayo dito sa session number 10. Masaya po kami dahil road to 500 subscribers na po kami mga kapitek. At maraming salamat sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Sana ay may mapupulot kayong na mga points ngayong diskusyon na ito. Ang ating pag-usapan ay hindi lang salient provisions but at the same time, we will also be providing relevant questions with full discussion ng kanyang mga sagot. Ayan, umpisa na natin ang session number 10 with our Check Your Understanding number 1. Tingnan natin kung gaano kalalim ang alam ninyo patungkol sa RA 9184. Alam nyo mga kapitek, ang RA 9184 ha, ang isa sa pinaka technical na diskusyon sa NCESH, no, sorry. Pinaka-technical dahil ito po ay laging may sinasandalan na legal basis. Ano po yung binabanggit natin sa ating mga naunang mga videos? Ang binabanggit po natin doon is that whenever there is a question, lagi natin gagamitin ang dalawang lenses. Unang lens ay ang legal lens. Lagi ninyong titignan yan. Ang question na ba na ito ay mayroong legal basis. Kung may legal basis, laging kung ano ang nasa batas ang susundan. Pangalawa ay yung moral lens. Kung wala ka namang mahagilap na clear na legal basis na sinasandalan, gamitin natin ang moral lens. What is moral will always be the right answer. Okay? Yan lang po ang tatandaan ninyo mga kapitek. Which of the following refers to the budget for the contract duly approved by the HOPE as provided for in the GAA? Go. Correct, no? Ang sagot natin dyan ay approved budget for the contract. Ang tawag po natin doon, ang acronym niya ay ABC. Ano po ang ibig sabihin ng HOPE? Kung hindi nyo pa po alam yan, ang ibig sabihin ng HOPE ay the head of the procuring entity. Halimbawa, ang eskwelahan po natin ay isang procuring entity at ang HOPE ay ang school principal. Alright? Lagi natin nakikita ito specifically sa mga implementing units na eskwelahan na binabanggit natin or direct release yung pondo niya coming from the DBM. Ang GAA naman po ay General Appropriations Act. Okay? Ito yung yearly pinapasa ng ating mga mambabatas, no, para magkaroon tayo ng budget for the next year. Yan. So, ang tawag po doon sa approved na budget or budget for the contract na duly approved by the HOPE, ang tawag po natin doon ay ABC, approved budget for the contract. Okay, hindi po siya back
Budget and Awards Committee ang nakalagay dyan. Definitely, hindi naman budget yan, but rather it's a Bids and Awards Committee. Letter C naman po, Maintenance and Other Operating Expenses or the MOOE. Hindi rin po yan. At yung budget estimates ay hindi rin po. Kasi iba po yung mga jurisdiction ng mga terms na yan. Okay? Let's try number 2. Which of the following is not true about PhilGems? Go. Tingnan natin kung alin ang tamang sagot. Letter D. Not true about PhilGems is it does not support e-payment functions in paying goods purchased through the virtual store. It's very important mga kapitek na maintindihan natin na ang ating pinag-uusapan ngayon ay ang IRR or the Implementing Rules and Regulation ng ating RA 9184 updated as of July of 2023. Bakit natin ine-emphasize yan? Kasi yung mga naunang mga IRRs ay hindi pa po nakalagay doon yung tinatawag natin na virtual store. No? So bago po ito, isa ito sa mga bagong provisions na nakalagay doon sa IRR. Although, syempre, yung Republic Act 9184 ay ito pa rin yun, no? Hindi pa rin binago yun. No? Alam naman natin na kung gaano kahirap ang paggawa ng Republic Act ay ganun din kahirap ang paggawa ng IRR. And they speak the same language, di ba? So, ang not true dyan ay ang letter D. Kasi ngayon ay supported na yung e-payment system gamit ang virtual store. Alright? True po ang it shall serve as the primary and definitive source of information on government procurement. Okay? Government Electronic Port Procurement System, ang PhilGems. No? Yan po yung ibig sabihin nito. All procuring entities are required to post all procurement opportunities, results of the bidding, and related information in the PhilGems Bulletin Board. You have to take note that we talk about the all. No? Sweeping statement po yan mga kapitek. Kaya nga yung mga naunang videos, kung napanood nyo po yun, I have talked about yung term na kahit ba napakaliit na halaga ay kailangan mong iposte gamit ang PhilGems. Kung legal ang pag-uusapan po mga kapitek, yes. Kasi all procurement opportunities ang binabanggit ng RA 9184. Letter C, it has centralized electronic database of all manufacturers, suppliers, distributors, contractors, and consultants registered under the system. Once registered ka under the PhilGems, automatically you will be included, no, bilang isang supplier, bilang manufacturer, distributor, or contractor, naka-register ka sa database ng ating PhilGems. And you can have an access, no, depende sa category ng membership na meron ka, you can access relevant data na may kinalaman sa ating government procurement. Alright? Check natin ang number 3. What mode of procurement will be used when the procurement of goods of proprietary nature can be obtained only from proprietary source, including patents, trade secrets, and copyrights? Go. Correct answer is letter B. Ang tawag po natin dyan mga kapitek ay direct contracting. Okay, direct contracting. Ang question number 3 mga kapitek ay may kinalaman doon sa article ng RA 9184 na binabanggit yung alternative modes of procurement. Mamaya, i-discuss natin yan or maaaring sa mga susunod na mga videos natin dahil sabi ko, hatiin po natin ang laman ng ating diskusyon ng RA 9184 dahil sa dahilan na ito ay napakadami ng kanyang mga konsepto, no? So, limited source bidding, hindi po. Iba ang definition po niyan. Repeat order, iba din.
shopping, iba din po. But these four options are included as alternative modes of procurement. Alright? Iba kasi, ang sinasabi po kasi ng batas natin, kapag nasa gobyerno ka, automatically, competitive bidding ang priority. In cases na hindi feasible, applicable ang paggamit ng competitive bidding, then the procuring entity can resort, pwedeng gumamit ng alternative modes of procurement basta meron siyang na-meet niya yung category or na-meet niya yung mga different descriptions para siya gumamit ng ganoong klase ng mode of procurement. Kagaya nitong question number 3 natin. Kapag ang goods ay galing lamang sa mga nag-iisang supplier dahil nga may kinalaman ang patent, may trade secrets, tsaka may copyright, then direct contracting ang kailangan mong gawin. Hindi naman ito laging nababanggit under DepEd. Usually, kapag direct contracting, we talk about yung mga sophisticated na mga equipment. Halimbawa, yung ginagamit sa military, ginagamit sa surveillance, mga ganyan. So, naka-direct contracting po ang tawag natin doon. Alright? Marami pang iba. Tingnan natin yung mga salient provisions ngayon. That will be question number 3. At the middle of the discussion, magbibigay ulit tayo ng tatlo pa na check your understanding question para nang sa ganun ay you will be updated, no? At ma-check yung knowledge mo kung gaano kalalim yung alam mo dito sa RA 9184. Alright? Ang Government Procurement Policy Board or the GPPB, no, yan po yung updated, no? Nandiyan ang ating chairperson ng GPPB at ito po ang ating budget secretary. Alright? At kasama po dyan ang alternate chairperson na secretary ng National Economic and Development Authority or NEDA. Nandiyan din po ang ating mga iba't ibang mga miyembro, no? The Vice President and the Secretary of the Department of Education, Department of Energy, and so on. Sila po yung mga miyembro ng Government Procurement Policy Board kung tawagin. Ito yung pag-uusapan natin dahil updated dito as of July, there are specific na mga provisions na bago, no, compared to the last one. Kung nagkakamali, it was updated in 2016 and 2019. Ngayon, updated na naman siya as of 2023. Okay? Ayan po. Mahaba-haba. Hindi lang po mahaba yan. Napakadami pa ng kanyang mga attachments. Would you believe na aabot ito ng hanggang 400 na slides? Ito yung binabanggit ko kanina na ang pag-usapan ngayon dito ay ang updated version ng IRR of the RA 9184 as of July 3 of 2023. Sige. Check ulit natin yung understanding natin for check your understanding question number 4. The following are the principles of government procurement except. Go. Correct? The correct answer is selective accountability. Ang mga principles ng government procurement ay kasama po yung tinatawag natin na transparency. Transparent, walang itinatago, lahat pwedeng i-access ng public, nang sa ganun ay nakikita nila kung saan napupunta ang lahat ng pondo na dina-download sa iba't ibang mga government agencies. Kaya nga din ipinanganak yung PhilGEPS because of that kind of principle. Competitiveness. Okay? Competitiveness refers to the opportunity provided to all of the suppliers, contractors, kung sino man na may interest na makapag-bid, no, at makapagbigay ng kanilang competitive bid para sa isang procurement opportunity. Streamlined procurement process. Mahaba man, oo,
pero naka-streamline ito in order to provide safeguards para sa government procurement. Okay? Ang hindi tama ay ang selective accountability kasi hindi naman po selective yung accountability. Whenever you are provided with government funds, you are fully accountable to the amount provided to the agency where you belong, okay? And you are entrusted with that amount of fund. Kanya nga ito, meron kang fidelity bond, bago ka bigyan ng pondo or para ma-release yung pondo sa'yo, you are accountable person and maliit man o malaki yan, basta government fund, automatic you're accountable for the liquidation of such fund. Alright? Yan po. I hope that you are picking something valuable out of our videos. Question number 5. When will the latest IRR of RA 9184 be applied? Saan ba siya po pwedeng i-apply? Go! Tignan natin. The correct answer is letter D. Infrastructure projects financed by the government of the Philippines in whole or in part. Bakit po yan ang tamang sagot? Ang letter A, ang procurement of goods, infrastructure projects, and consulting services funded from foreign grants ay hindi po dumadaan sa RA 9184 provisions. Exempted po ang mga yan. Merong ibang batas na binuo to safeguard yung utilization po ng mga pondo na yan. Ganun din ang letter B. Ang acquisition of the real property para sa gamit ng gobyerno ay hindi po ito dumadaan sa mga probisyon ng RA 9184. Iba po yung batas na sumasakop dito. Ang public-private sector infrastructure or development projects, kapag walang pondo ng gobyerno na ginamit para diyan, ito rin po ay exempted sa RA 9184. Alright? Applied lang yan sa mga infrastructure projects na pinondohan ng gobyerno ng Pilipinas, either partially or in whole. Alright? That's for number 5. Our last question will be, which of the following is a procurement activity under RA 9184? Go. Correct. The correct answer is letter D. Procurement of common use supplies and equipment. Hindi po procurement activity ang pag-hire ng mga job order workers. Ganun din ang disposal of the property and other assets of the government ay hindi po procurement. Ganun din ang direct financial or material assistance na ibinibigay sa iba't ibang mga beneficiaries ng halimbawa yung mga 4Ps like that or mga ayuda na binibigay ng gobyerno, ito po ay hindi procurement ng gobyerno. Ang procurement lamang dyan ay ang letter D, no? Yung pagbili ng mga CSE, no? Yung Common Use Supplies and Equipment na ipini-prepare po natin, di ba? Gamit po yung ating ATP for CSE. Na requirement po yan bago tayo makapag-receive ng panibagong pondo sa susunod na taon. Alright? I hope that you're able to pick something good and your takeaways are now mounting para sa inyo for this video, mga kapite. Umpisa na natin ang diskusyon ng salient provisions gamit ang ating pinakabago na IRR. Updated as of July 3, 2023, wala po halos pinagbago dyan. Nandyan po sa ating section number 23, yung tinatawag po natin na government principles on government procurement. So, nandyan ang transparency, nabanggit ko kanina. It should be competitive, letter B. Streamlined procurement process.
okay, that will uniformly apply to all government procurement. System of accountability should be present and public monitoring of the procurement process. Kaya nga meron tayong tedious procedure pag sinabi natin na government procurement. Importante na merong in place na sistema ng monitoring and evaluation upang sa ganun ay hindi po magkaroon ng butas or magkaroon ng loophole sa kanyang implementation. Scope and application of the IRR, nabanggit ko na ito sa ating question, i-highlight ko lang po yung number 4. The IRR shall not apply to the following activities: procurement of goods, kapag foreign grant, acquisition of real property, public-private infrastructure development, iba po yung sumasakop. Okay? Meron kang RA 8182, meron kang RA 107523 for the real property, at meron kang RA 7718 para naman sa public and private partnership. Alin naman ang hindi kasama sa mga procurement activities? Ayan, nabanggit ko din kanina sa tanong, direct financial or material assistance na ibinibigay sa mga benepisyaryo, kagaya po ng 4Ps, participation in local or foreign scholarships, lease of government property, hiring of job workers, joint venture under the NEDA guidelines, and disposal of the property. Hindi po kasama ang mga yan para sa government. Hindi po dinidefine yan as government procurement. So sumusunod na mga pages ay babanggitin yung ating mga terms like ABC, approved budget for the contract, the BAC, the Bids and Awards Committee, ano pa? CSE, Common Use Supplies and Equipment. Okay? Yung competitive bidding, dinefine din siya dito, meron siyang definition at meron siyang in-specify dito na yung competitive bidding daw ay pwede rin pong term na gamit dyan ay public bidding. Okay? Public bidding. Please take note of that, mga kapitek, no? What else? Meron din tayong expendable supplies. Tandaan po natin ito, ha? Pag expendable yung supplies na binili, it refers to the articles which are normally consumed in use within 1 year. Ayan. Kasi po, meron tayong expendable, meron din tayong mga semi-expendable supplies. Okay? So dito, pag expendable, 1 year lang yung expectancy niya. Life expectancy of more than 1 year, but which shall have decreased substantially in value for being put to use for only 1 year, kagaya ng medicine, stationery, fuel, and spare parts. Alright, in here naman, specify po natin yung hope. Ang ibig sabihin ng hope ay head of the procuring entity. No? Malaki yung role na ginagampanan ng ating hope dito. And usually, sa kanya nakaatang yung mabigat na accountability dahil nga siya ang binigyan ng batas ng kapangyarihan, no, to manage the funds awarded to the agency. Nabanggit ko na itong GPPB kanina or the Government Procurement Policy Board. Ang ating DBM Secretary naman po ang ating chairperson for that group. Okay? Meron tayong non-expendable supplies. Ibig sabihin ng non-expendable, articles which are not consumed in use and ordinarily retain their original identity during the period of use for serviceable life is more than 1 year and which add to the assets of the government uh, of the Philippines, no? Kagaya ng furniture, fixtures, transport, and other equipment. For this IRR, the term non-expendable shall include semi-expendable property. So yan, another distinction na naman yan. Kaya wala ka na makitang semi-expendable dyan. Kasi ang dalawa na lang yung term na ginagamit, the expendable and the non-expendable supplies. Alright? Ito yung Philippine Government Electronic Procurement System, PhilGEPS, no?
So, kung ikaw ay IU or kasama ka sa isang implementing unit na eskwelahan, ibig sabihin, alam mo na yan, no? Kung ano ibig sabihin ng PhilGems. Or, kapag miyembro ka ng BAC ng inyong paaralan, alam mo dapat kung anong ibig sabihin ng PhilGems. Alright? Ayan, procuring entity, any branch or constitutional commission, including the GOCC. Kasama po tayo dyan ng mga eskwelahan. Ang rule number 2 ay ang procurement planning. Okay? Sa procurement planning, meron tayong mga importante na provisions dahil dito nakapaloob yung tinatawag natin yung preparation ng ating annual procurement plan. Okay? Consistent with the government fiscal discipline measures, only those considered crucial to the efficient discharge of governmental functions shall be included in the annual procurement plan. Piniprepare natin ang APP natin as much as possible, di ba? Ngayon pa lang, November pa lang, ay na-submit na natin. Okay na dapat, approved na dapat yung ating APP. Gaano ka-importante yung APP? Nakalagay sa batas na no procurement shall be undertaken unless it is in accordance with the approved APP. That's the reason why, mga kapitek, kapag ikaw ay gumawa ng PR or ng purchase request, ina-approve muna yan, chine-check muna yan kung yung request mo ba ay kasama doon sa tinatawag natin na approved APP. So within approved APP, pinipirmahan po yan, nire-require yan ang ating batas. Para nang sa ganun sigurado na yung ni-request mong equipment ay kasama doon sa in-approve na plano. Okay? So yan ang kagandahan ng ano. So kaya nga planning no? Procurement planning. Alright? Mga kapitek, hindi natin dinidig-deep lahat ng provisions ha. Pinag-usapan lang po natin yung mga importanteng parte na may kinalaman sa ating mga eskwelahan. Alright? Importante po yan dahil makukontextualize nyo din po how you are using it in your end. Alright? In the planning pa lang po tayo. Medyo mahaba yung part ng planning. Pero in-emphasize lang po sa planning na ang importante ay meron po tayong tinatawag na APP. Okay. Sa sumunod na pages naman, ang pag-usapan natin dito ay ang PhilGems or the Philippine Government Electronic Procurement System or the PhilGems. Meron tayong electronic bulletin board. Alright, nabanggit ko na yan kanina dun sa mga importante na mga terms, no? Meron siyang, nandyan po yung mga names ng mga suppliers, yung database, naka-PhilGems po yan. So, meron siyang registry at mandato yan ng ating mga, o nakalagay sa mandate naman ng ating mga suppliers that they needed to be registered. Otherwise, hindi sila pwedeng makasama doon sa ating government procurement. Dati-dati may threshold na ibinibigay no, sa atin, pero ngayon ni-revise na ulit yan dahil nga sabi nga natin, all government procurement. Ibig sabihin, maliit man o malaki yung amount, kailangan ito ay meron kang registration ng PhilGems, lahat na ang ating mga bidders. Okay? May electronic catalogs, may mga features niya na ina-access. At ito yung binabanggit ko na meron siyang virtual store. The PhilGems may have a feature that will enable the ordering of the CSE. Okay? At kapag nakapag-order ka sa virtual store, pwede kong magbayad gamit ang electronic payment. Alright? Good. By the way, ang submission din ng mga bits ay electronic din ha kapag ikaw ay naka-PhilGems, mga kapitek. Okay? Tingnan natin yung mga nasa PhilGems pa rin yan, but I will not dig deep dyan. So ano ba yung ni-require lang na all bidders shall upload and maintain in PhilGems a current and updated file of the following. Meron siyang registration certificate, may mayor's permit, may tax clearance. Ito po yung mga nire-require sa kanila. Merong certification from PCAP, kung mga contractors, at meron ding audited financial statements. Hinahanap po ang mga yan
Lalo na kapag malalaking contractors na ang mga yan, ibig sabihin po, kumpleto na sila ng mga dokumento na may kinalaman po dyan sa PhilJeps. Alright? Ayan. Security, integrity, and confidentiality, of course, the PhilJeps shall incorporate the following features. So it is secure. There should be integrity of the data, the system, so that hindi siya basta-basta magkaroon ng doubt in terms of the data na ibibigay niya, and of course yung confidentiality, no? Iniiwasan 'yan para nang sa ganun ay hindi magkaroon ng question for whatever the result, no, na mangyari after the bidding. Of course, para magkaroon ng tinatawag natin na audit trail, okay? The PhilJeps shall include a feature that provides for an audit trail for online transactions and allows the Commission on Audit to verify the security and integrity of the system at any time. Alright? Tingnan na po natin ang ating rule number 4, ang competitive bidding. Ito yung binabanggit po natin ha, mga kapitek. Very clear po yan. Section number 10. All procurement shall be done through a competitive bidding except as provided in rule number 16 of the IRR or the alternative modes of procurement. Mamaya, or sa ibang video naman natin tatalakayin yan dahil gusto natin na ipakita ito ngayon. In this case, ang rule number 5 naman ay pag-usapan natin ang BAC or the Bids and Awards Committee. Okay? I hope na andyan pa rin kayo at tumagal kayo ng ganito. Dito na po yung last na part, no? Rule number 5 tayo. Susunod na video na natin yung ibang rules so that hindi po kayo maumay sa pakikinig. Alright. Rule number 5, Bids and Awards Committee, the BAC and its composition. Sino ba si BAC? The BAC structure or each procuring entity shall establish in its head office a single BAC to undertake the functions specified in the IRR. So, sino yung bumubuo ng BAC? The hope or the head of the procuring entity shall designate at least 5 but not more than 7. So, ilan ang composition po niya? 5 minimum, 7 maximum. Okay? 5 minimum, 7 maximum. Who are the regular members? Meron kang chairperson of the BAC who is at least a third ranking permanent official of the procuring entity. In the school, pwede kang mag-appoint dyan bilang hope. Pwede mong i-tap ang assistant principal kung meron, head teacher kung meron, and master teacher bilang inyong mga chairperson of the BAC. Never na naging BAC chair ang principal kasi si principal iisa ang trabaho niya. The head of the procuring entity. Okay? An officer who is at least 5th ranking permanent official, or if not, an officer of the next lower rank with knowledge, experience, and expertise in procurement. So ito yung mga regular members na mga binabanggit natin. Pag provisional members, an officer who has technical expertise. Ayan, mga iba pang mga parte. Okay? The BAC for the LGU, hindi na natin itatakal yan. For the barangays, hindi na rin. The hope or the head of the procuring entity may designate alternate BAC members who shall have the same qualifications as that of the original members. Ano yung trabaho ng BAC? Ito yung trabaho niya ha. Mga una, advertise or post the invitation to bid or expression of interest. Siyang may trabaho nun. Pag may procurement process or may procurement opportunity, nag-a-advertise. Nagkakandak ng pre-procurement and pre-bid. Determine the eligibility of the prospective bidders. Bakit tinitignan yung eligibility? During the pre-bid conference, chine-check na yung eligibility ng ating mga bidders. Pinag-uusapan na doon ang qualifications, kung sila ba ay sumusunod doon sa mga regulasyon.
Kapag merong nakita ang BAC na hindi kaaya-aya ayon sa panuntunan, kaya nilang i-disqualify ang isang bidder. They shall receive and open bids, conduct the evaluation of bids, undertake post-qualification. Alright? Proceedings. Na-receive na yung bid at na-evaluate yung bid at nakita yung calculated bid ay responsive naman, hindi nangangahulugan na automatic na mananalo na yung winner ng bidding na yun. Hindi pa po kasi gagawa pa ng tinatawag na post-qualification proceedings. May ibang diskusyon yan kasi ang post-qualification, tinitignan yung kakayanan ng mga suppliers na sumunod doon sa alituntunin na kaya na lang isupply yung hinihingi na mga materials or kaya nilang i-build ayon sa kwalifikasyon yung building na itatayo. Alright? Ayan. Ano pa? Resolve request for reconsideration, recommend award of contract to the Hope, and recommend imposition of sanctions, recommend to the Hope the use of alternative methods of procurement, ayan, conduct any of the alternative methods of procurement, conduct periodic assessment of the procurement processes, and they can also perform such other roles in relation to the government procurement streamlining process. The BAC can also create yung tinatawag natin na TWG or yung Technical Working Group from a pool of technical, financial, and legal experts. Okay? So, ibig sabihin, ang BAC, 5 to 7 members. Alright? Very powerful yan. Dahil yan, nabanggit po natin yung mga terms ng reference sa kanilang mga functions. Okay? So, syempre, ang majority ng BAC ay kailangan nandyan para makagawa ng desisyon, kaya kailangan po ng quorum. Pag hindi po available in person, ay nagkakaroon din naman ng video conferencing or webcasting if wherever is feasible. Okay? May observers tayo para maging open and transparent. Pinapayagan po yung ating mga observers. At least one coming from duly recognized private group in a sector or discipline. So, limbawa, kapag pinag-usapan natin ang buildings, kailangan expert yung observer po natin along that time. Ganun lang po yung ibig sabihin. Alright? Ang BAC ay hiwalay doon sa tinatawag natin na BAC Secretariat. The Hope shall create a secretariat which will serve as the main support unit of the BAC. An existing organic office within the procuring entity may also be designated to serve as the secretariat. Tandaan lang natin ha mga kapitek na ang power to designate ay nakasalalay sa balikat ni Hope or the head of the procuring entity. Makikita natin yung kaibahan ng trabaho ng BAC at saka BAC Secretariat. Provide administrative support, organize and arrange meetings, prepare minutes, take custody of documents, manage the sale and distribution of bid docs, advertise, post bidding opportunities, assist in the process, monitor, consolidate. No? Yan po yung mga terms natin dyan. Trabaho po yan ng BAC Secretariat. Ulitin po natin mga kapitek. Meron kang BAC, 5 to 7 members. Sinong nag-designate? Si Hope. Meron ka ding BAC Secretariat. Sinong pumili? Sinong bumuo? Si Hope. Kung kinakailangan ng TWG, kailangan gumawa ng TWG ayon sa polisiya at ito'y binubuo naman ng ating o ginagawa naman ng ating BAC. Okay? Sila naman yan. Alright. Yan lang po muna mga kapitek. No? At sa susunod po, i-discuss na natin ang Section 15 at ang mga sumusunod na mga rules. By the way, kasama po pala to yung honoraria. Ang honoraria ng BAC ay 25% po of their respective basic
monthly salary. Saan po nanggagaling ito? Meron po kasing tinatawag tayo na bid documents na binibili ng mga contractors. Yung sale of the bid documents na yon, doon po kinukuha yung 25% na yon na ibibigay po sa kanila. 25% of their salary, monthly basic salary. Alright? So, para ma-professionalize ang BAC, nagkakandak po yan ng mga trainings. At ito ay na-establish ng GPPB. Alright? So, meron kang bid docs. Nabanggit ko kanina na ang bid docs ay binabayaran. Pero Rule 6 na po ito ha. Preparation of bidding documents. Kaya dyan na po magtatapos ang ating diskusyon ng Part 1 ng RA 9184. Alright? So, sana may napulot kayong mga takeaways mga kapitek. Maraming salamat and see you sa susunod po natin na videos. Thank you and magandang araw.